ating lahat, si Jojo lang ang talagang pinagkakatiwalaan nito ni General Macanas. Si Jojo lang daw ang magaling. Kaya nga, gines natin si Jojo pero palagay ko. Tapos isa pa itong ito pa yung isang tanong ko pala, Buster, tsaka kay Brother Dan. Meron silang pinapakalat na signature campaign. Yung tawag dyan yung withdrawal of support sa government. At marami na daw mga opisyal ng militar na pumirma at meron na din daw mga ordinaryong mamamayan. Anong take nyo doon? At di na rin naman kayo mga bata, ano sa tingin nyo yung kayang gawin nung kanilang signature campaign na yun? Ano yung pwedeng maging maging epekto nun? Or ano pwedeng magawa nung halimbawa makakuha sila ng 31 million? What will that make or kung ano yung pwedeng maging effect nun sa gobyerno? Pwede ako muna sumagot kasi may hawak ako ng copy. Ako may hawak akong copy dito eh. Bago ko muna sagutin yon, gusto ko muna questionin muna yung signature campaign. Ito, lahat to pwede sagutin ito. Nagtataka ako doon sa ginawang signature campaign. Bakit merong doon nakalagay withdrawal of support? Bongbong Marcos. Then donation. Yung unang kinwestiyon ko. Yan. Merong donation? Pero parang meron ako na donation at may nagbibigay. Anong purpose? Hindi ako sasagutin ko yan, Boss Dada, yung sinasabi na donation. Yung donation na yon, hindi yun mapupunta, pinaliwanag napanood ko kay Dado. May nakalagay doon donation, pero sinabi ni Sir Dado na huwag kayo magbibigay. Kasi yung donation na yon para yun doon sa may-ari ng site. Kasi lahat talaga doon, sila kasi nag-aano ng site sa site yun. Pero pwede kang bumoto ng walang donation. Sinasuggest ni Sir Dado na huwag kayong mag-donate. Actually narinig ko din yun sa isang sa isang panayam niya na sinasabi nga ni Kapitan Dado na wag kayong kahit hindi kayo mag-donate, pwede naman kayong umirma lang ng manifesto. Kasi sa may-ari ng ng site. Pasingit. Kamakalawa ng gabi, tinawagan ko si Captain Dado. Tinanong ko yan. Kap, sabi ko, bakit may donation? Kasi kami, may mga dati kami kasi sa di ba? Sa online kami dati. Gumagawa ng website, gumagawa ng console template, kung ano ang gustong ipalagay doon. Kung ano gusto namin ipalagay, yun ang ipapalagay namin. So meaning, hindi pala galing kina Captain Dado at hindi kanino manggaling yun. In fact, ito sasabihin ko na, open naman tayo. Kaya nga sabi namin, kung kayo napupunta, yung pala, doon sa gumawa ng website, sinadya niyang ilagay yon. Kaya galit na galit itong si Captain Dado. Galit na galit siya. Sabi niya, ang tanong ko, dapat ba lang meron nun? Anyway, okay na tayo doon. Pangalawang tanong, kung ano ang magiging epekto ng papirma. Ayun nga rin ang katanungan ko, buti na-open dito, yung manifesto ng withdrawal of support. Yan ba ay dadali sa Kongreso bilang petisyon? Ayan, baka matulungan nyo mga kapatid. Yun na kasi ang naglalaro sa isip ko Makakuha tayo, tama sabi ni Boss Dada, makakuha tayo ng 31 million vote na pirma. After that, what? Saan dadalhin yung dokumento? Yun ang di natin alam kung ano yung magiging kung ano yung ine-expect nila na magiging outcome after nila makuha yung napakaraming mga suporta niya. Do you think kayong tatlo dyan, kayong apat, ito napaka-pogi naman ng Coach Oli natin, marami na nang mai-inlove dito. Kayong apat, sa tingin ninyo, for example, nakuha yung dami ng pirma na yan. Sa tingin ba ninyo yung nasa Malacanang bababa dahil dyan?
Yan. Eto kahit makakuha ka ng 31 million dyan, kahit pa 50 million na makuha mo dyan, manifesto lang naman yan eh. Hindi naman yan petisyon o ano ng taong ba. Sa palagay mo lahat ng pumirma dyan pupunta halimbawa. Kung mangyari man yan, kasi ang ano yan parang ang nangyari dyan panggising. Parang gigising. Parang gigisingin nila yung armed forces para sasabihin na ito na yung mga sinasabi ng taong bayan, ayoko na. Parang tinitrigger nila yung armed forces at saka PNP para sumuporta. Pero yung ano na yan, yung withdrawal of support na yan, yung manifesto na yan, magiging basura yan pag hindi walang suporta ng armed forces at saka ng Philippine National Police. Hanggat ang Philippine National Police at ang armed forces nananatili ang suporta sa presidente, magiging basura yan. Hindi, parang katulad din kasi ito nung signature campaign ng ABS-CBN noon, tandaan ninyo? Wala rin nga. Ano nangyari? Wala rin. Campaign sila para yung kanilang mga prangkisa or at least may pakita sa gobyerno na maraming tutol doon sa kanilang... parang ganon. Pero hanggat wala kang nakukuhang suporta mula sa gobyerno, wala. Ayan. So ikaw, Coach Oli, sa tingin mo, anong dating sa Malacanang kapag halimbawa man makakuha sila ng napakaraming mga pirma nagwi-withdraw sa suporta sa kanila? Do you think Malacanang will look at it as a threat to them, or sa tingin mo kailangan na tayong mag step down dahil diyan sa dahil diyan sa kanilang campaign na yan? Wala din yun, for the views lang din yun. Yan ang bottom line yan. Tanggalan nyo ng views yung mga ganyang content, tingnan mo kung itapit pa rin nila. Hindi, lang tayo yung totoo lang. So wala rin, parang hindi yan magtutulak sa gobyerno para magpalit ng gobyerno, tama? Kasi napanood ko to doon sa isang Iskonian vlogger na naging dilawan. Sila nga daw inamin daw nila na parang ang pumirma lang ata dyan, tatatlo. Itinanggi pa nga daw yan ng mga uniform men. No? So hindi natin sure kung totoo yun or hindi. Pero mas reliable yun. Sa tingin ko mas reliable yung nagsalita na yun. Kasi meron ba? Ang tanong, meron ba? Wala naman May nangyayari ba dun sa pirma-pirma na yun? Nag-ano na nga sila ginugulo na nga nila yung usapin pagdating sa opinion, analysis, tsaka news. Doon, itinatanggi na nila, natatakot na nga sila Inaiba na istorya. O ngayon, so talagang wala yan. Kumbaga ibig sabihin, sabi nga ni Buster, na ipaliwanag naman ni Buster na kung... Ay, batiin ko lang pala dyan si Buster, si Brothers, Travelers, tsaka siyempre si Boss Dada, mga idol natin. Uy, grabe napaunlakan tayo ni Coach Oli. Ano yan? Kumbaga, samantalahin yung pagkakataon, sobrang busy ng tao na yun. So yun nga yung sinasabi natin, no? Sabi nga ni Buster na kung hindi daw susuportahan yan ng armed forces, walang mangyayari. Kasi parang may narinig din ako na nung panahon ni ERAP, doon daw nagsimula sa signature campaign yung kanyang sige Buster, pasok. Hindi totoo yan. Nagsimula yan sa signature campaign yung kay ERAP. Hindi totoo. Ang nangyari kay ERAP, alam naman natin ang Amerika, di ba? Ayaw kay ERAP kasi nga meron niyang tinatawag kasi na nung panahon kasi ni ERAP, ito sasabihin ko. Nung panahon ni ERAP, meron tinatawag na yung bawal kang magtaas ng presyo ng bilihin. Bawal kang magtaas ng singil sa kuryente, singil sa tubig, at kung ano-ano pa. Yung kilo ng bigas, naka-steady lang, bawal. Bumaba o tumaas man ng inflation, bawal. Nagalit ang mga negosyante. Nagalit ang mga negosyante, hinahanapan nila
sinisilipan nila si ERAP matagal na pinagpaplanuhan. Pagkatapos nagkaroon sila ng nagkaroon sila ng kaunting pagkakataon. Yung nangyari kay Chavit Singson patungkol nga diyan sa wedding na yan. Ayun, nagsimula na. Pumunta na sila sa Ortigas, sa EDSA, nagsisigaw na sila doon. Kumbaga sa ang producer niya yung mga elitista, mga dilawan. Mga elitista. Kasi sila ang mga naapektuhan ng pamumuno ni ERAP eh. Nagpa-concert sila, nagbigay sila ng pagkain, tuloy-tuloy ang concert, tapos nagkaroon na ng kutsabahan. Yun, napatalsik sila ERAP. Doon nagsimula yan. Kasi may narinig akong isang report na kasi natanong ko na yan yung bang signature campaign na yan, what will that make or what's gonna be the output or the result. Sabi naman nila yung kay ERAP dati ganun din, signature campaign. Walang ganun, Boss Dada, walang ganun. Alam ko yun, nandun ako eh. Yun ang pinaka-importante sa lahat. So loko-loko yun nagsabi sa akin dito Wala yun, hindi walang signature campaign. Bigla na lang nakasilip ng pagkakataon yung mga elitista, mga oligarkiya, bigla nagkaroon ng pagkakataon. Sinilip nila yun.